prayer po. Bago po tayo magsimula, tayo muna po ay manalangin. Let's pray. Aming mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat po sa pagkakataon kami ay makapag-aral at matuto ng iyong mga salita. Hinihiling po namin ang iyong presensya sa aming gawain ngayon. Bigyan mo po kami ng malinaw na pag-iisip, bukas na puso at tamang pag-unawa. Tulungan mo po ang bawat isa na maunawaan ang mensahe na aming tatalakay. Nawa po ay magabayan mo rin ang magsasalita upang may kanayag na maayos ang iyong salita. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa ngalan ni Jesus. Amen. So, ang title po natin ngayon ay Pagpapahayag ng Diyos sa Kanyang mga gawa. Ang verse po natin ay matatagpuan sa 2 Chronicles 20 verse 20. Magsisampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos at kayo'y matitibay. Magsisampalataya kayo sa Kanyang mga propeta at kayo'y giginhawa. Ang talata pong ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pananampalataya. Kapag sinabi nito, magsisampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos at kayo'y matitibay. Ibig sabihin, ang lakas ng tao ay hindi lang galing sa sarili, kundi sa pagtitiwala sa Diyos. At yung magsisampalataya sa Kanyang mga propeta, ibig sabihin naman po ay pakikinig at pagsunod sa mga mensahe ng Diyos. Kapag ginagawa natin iyon, nagkakaroon tayo ng direksyon at gabay. Kaya nagiging maayos ang ating buhay. Ang ating panimulang kaisipan, isipin ang isang anak na nagtatago sa kanyang magulang matapos makabasag ng isang mamahaling florera. Sa halip na hayaan ang anak sa dilim at takot, ang magulang ang unang lumapit at nagtanong, "Nasaan ka?" Hindi upang manakit, kundi upang magpanumbalik. Dito po ginagamit ang halimbawa ng magulang at anak. Kapag ang bata ay nagkamali, natural na matatakot siya at magtatago. Pero ang mabuting magulang ay hindi agad magagalit. Hahanapin muna niya ang anak. Ganito ang ginawa ng Diyos sa Eden. Siya ang unang humanap sa tao upang ayusin ang nasirang ugnayan. Ang panuto nito, ganito rin ang Diyos. Hindi siya agad nagpaparusa. Inuuna niya ang paglapit at pakikipag-ugnayan. Sa kwento ni Adan at Eva, kahit nagkasala sila, ang Diyos pa rin ang unang naghanap sa kanila. So meron po tayong apat na puntos. Ang una po, ang paghahanap ng Diyos sa makasalanan. Kahit nagkasala sina Adan at Eva, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Ang tanong na nasaan ka ay tandaan na kanyang pananabik sa pakikisalamuha. Sa Genesis 3 verse 9, at tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, "Nasaan ka?" Dito po, tinanong ng Diyos, "Nasaan ka?" Hindi dahil hindi niya alam kung nasaan si Adan, kundi dahil gusto niyang mapaisip at makipag-ugnayan si Adan. Ang plano para sa ating pagtubos ay hindi isang huling kaisipan. Ito ay paghahayag ng misteryo na itinago sa loob ng mga panahong walang hanggan. Matatagpuan po ito sa Desire of Ages, page 22. Ipinapakita po nito, ang Diyos ay personal o may pakialam siya sa tao. Hindi niya tayo iniiwan kahit nagkasala tayo. Siya ang unang gumagawa ng paraan para maibalik ang relasyon. Ikalawang puntos, ang sakripisyo bilang kapalit. Ang pagbibigay ng Diyos ng damit na balat ng hayop ay simbolo ng kamatayan ni Kristo na siyang tatakip sa ating
kahihiyan. Sa Genesis 3 verse 21, at iginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga suot na balat, at sila'y dinamitan. Sa Genesis 3 verse 21, ginawa ng Diyos ng damit sina Adan at Eva, gamit ang balat ng hayop. Ibig sabihin nito, may hayop na namatay. Ito ang unang sakripisyo sa Biblia. Sa pamamagitan lamang ng pananamit ng katuwiran ni Kristo, tayo makatitayo sa harapan ng Diyos. Matatagpuan sa Christ Object Lessons, page 311. Kahulugan po nito, may kapalit ang kasalanan. Hindi sapat ang sariling paraan ng tao. Ang Diyos mismo ang nagbigay ng solusyon. Ito rin ay simbolo na balang araw, si Jesus ang magiging pinakahuling sakripisyo para sa kasalanan ng tao. Ikatlong puntos, ang kapahayagan sa pamamagitan ng kalikasan. Ang kalikasan, kahit nadumisan ng kasalanan, ay nagpapatotoo pa rin sa pag-ibig at pagkalinga ng Diyos. Sa Hebreo 1 verse 1-2, ang Diyos ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pag-ibig ng Diyos ay nakasulat sa bawat bumubuk, kadkad na usbong, sa bawat talahib ng damo. Lahat ay nagpapatotoo sa mapagmahal at makaamang pagkalinga ng ating Diyos. Matatagpuan po ito sa Step to Christ, page 10. Kahit nagkaroon na ng kasalanan ang mundo, makikita pa rin ang Diyos sa kalikasan. Halimbawa, ang ganda ng mga bulaklak, kaayusan ng mundo, pagkakaroon ng buhay. Ipinapakita nito na mabuti at makapangyarihan ang Diyos. Patuloy niya tayong minamahal kahit may kasalanan na. May mga paalala ang Diyos sa paligid natin tungkol sa Kanya. Ika-4 na puntos, si Kristo, ang pinakadakilang kapahayagan. Kung ang mga propeta ay mensahero, si Jesus ang mismong mensahe ng pag-ibig ng Ama. Sa Roma 5 verse 8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Sa Roma 5 verse 8, ipinakita na kahit makasalanan tayo, namatay si Kristo para sa atin. Ito ang pinakamalinaw na patunay ng pag-ibig ng Diyos. Si Kristo ang dugtungan na nag-uugnay sa Diyos at sa tao. Matatagpuan sa Desire of Ages, page 24. Hindi lang ito simpleng buod. Ito ay daloy ng plano ng Diyos. Una, hinahanap tayo ng Diyos. Pangalawa, naglaan siya ng kapalit sa kasalanan. Pangatlo, ipinapakita niya ang sarili sa kalikasan. Pang-apat, at pinapakompleto sa pamamagitan ni Kristo. Ipinapakita nito na sunod-sunod at may layunin ang ginagawa ng Diyos para sa atin. Ulitin ko po ang ating 4 na puntos. Una, ang paghahanap ng Diyos sa mga kasalanan. Pangalawa, ang sakripisyo bilang kapalit. Pangatlo, ang kapahayagan sa pamamagitan ng kalikasan. Pang-apat, si Kristo ang pinakadakilang kapapahayagan. Pagtapos ng kaisipan. Ang bawat bubuyog ay may misyong magpakain sa kalan niya. Kapag nakatagpo sila ng nektar, hindi sila nananatiling tahimik. Nagsasayaw sila upang malaman
iba ang daan. Tayo rin ay tinawag na maging mensahero ng nektar ng katotohanan. Ang kapahayagan ng Diyos ay hindi para sa atin lang, kundi para ibahagi sa lahat ng nagugutom na espiritu. Ginamit ang halimbawa ng bubuyog. Kapag nakakita ito ng nektar, hindi siya tahimik. Ibinabahagi niya ito sa iba. Kahulugan po nito, ang natutunan natin tungkol sa Diyos ay hindi dapat sarilinin. May responsibilidad tayong ibahagi ang katotohanan. Tulad ng bubuyog, tayo rin po ay isang mensahero. Panawagan po, huwag hayaang maging hadlang ang iyong nakaraan o kahihiyan. Ang Diyos ay patuloy na nagtatanong, nasaan ka? Handa ka na bang sumagot, lumabas sa iyong pinagtataguan at tanggapin ang kanyang libreng regalo ng kaligtasan? Ang tanong na nasaan ka ay hindi lang para kay Adan, para ito sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin po, tinutukoy nito ang ating spiritual na kalagayan. Inaanyayahan tayo ng Diyos na lumapit sa Kanya. Hindi hadlang ang kasalanan o kahinaan. Ang hamon po natin dito, handa ka bang lumabas sa pagtatago at tanggapin ang Kanyang pag-ibig at kaligtasan? Pag-uusapan. Una, paano binabago ng tanaw ng Diyos na nasaan ka? Ang iyong pananaw sa Kanyang karakter. Paliwanag ko dito, ipinapakita nito na ang Diyos ay mapagmahal at mapagkalinga, hindi parusa. Hinahanap niya tayo dahil gusto niya tayong makasama ulit, hindi para pagalitan. Pangalawa, sa anong mga paraan natin itinatago ang ating sarili sa Diyos sa kasalukuyang panahon? Paliwanag po, minsan nagtatago tayo sa pamamagitan ng paglayo sa Kanya. Hindi pagdarasal o paggawa ng mali, ayaw natin makita niya. Nagtatago po tayo sa pamamagitan ng paglayo sa Kanya, hindi pagdarasal o paggawa ng mga bagay na alam natin mali at ayaw natin makita niya. Minsan din ay ginagawa natin abala ang ating sarili sa ibang bagay para hindi natin siya maalala o makausap. Pangatlo, ano ang magiging epekto sa ating buhay kung tunay tayong maniniwala sa kanyang mga propeta ayon sa 2 Chronicle 20:30. Ayon sa talata, tayo ay magiging matatag at giginhawa. Magkakaroon tayo ng lakas ng loob at katatagan kahit may problema. At magkakaroon ng tunay na kapayapaan at katiwasayan sa ating puso at isipan. Ipapanalangin. Una, panalangin para sa mas malalim na pag-unawa sa salita ng Diyos. Para sa pag-unawa po, hilingin na buksan ang ating isip at puso upang lubos na maintindihan ang salita ng Diyos. Pangalawa, panalangin para sa katatagan ng pananampalataya sa mga huling araw. Para sa katatagan, hilingin ng lakas at tibay ng pananampalataya, lalo na sa mga huling araw na mahirap ang panahon. Pangatlo, panalangin para sa mga taong naghahanap ng katotohanan sa pamamagitan ng kalikasan. Para sa iba, ipanalangin ang mga taong naghahanap ng katotohanan na sana ay makita nila ang Diyos sa pamamagitan ng kalikasan at sa ating. Yun lamang po at happy week of prayer po.